Magandang araw mga idolo. Sa nakaraan nating video ay nagkita si Lee Ji-hae at Cha Shin-hyun. Napansin ng ating bida na ang internal art ni Lee Ji-hae ay tumutunog sa kanyang Heavenly Martial Origin Cultivation Art. Ngunit ang mas kinagulat ni Cha Shin-hyun ay nang gumamit si Lee Ji-hae ng sound transmission kaya naman tinanong niya kung ano ang pagkakakilanlan nito. Matapang naman na sinabi ni Lee Ji-hae na akala mo ba ikaw lang ang taong nakapunta sa Murem. Isang linggo matapos magkita si Cha Shin-hyun at Lee Ji-hae. Sa mahimbing na tulog ay nagising si Cha Yun-sol. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang kanyang kapatid. Gumising ka ng maaga, wika ni Cha Shin-hyun na pumukaw sa atensyon ni Cha Yun-sol. Akala mo ba mawawala na naman ako? Pabirong tanong ng ating bida sa kanyang kapatid. Sa loob ng isang linggo ay nakapag-ayos ng buhok ang ating bida na bumagay naman sa kanya. Nang makita niya ang kanyang kapatid ay napatanong si Cha Yun-sol kung bakit maaga nagising si Cha Shin-hyun, ngunit sinabi naman ng ating bida na sandali at kinuha ang kanyang cellphone. Matapos ay sinabi niya na aalis daw muna siya at babalik din agad. Paglabas ni Cha Shin-hyun ay napaisip si Cha Yun-sol na isang linggo na rin ang nakakalipas nang bumalik ang kanyang kapatid, ngunit pakiramdam niya daw ay hindi ito totoo. Dagdag pa niya na ang Vice Guild leader ng Dawn Guild na si Lee Ji-hae ay umalis matapos sabihin kay Cha Shin-hyun na magkita daw ulit sila. Maya-maya lang ay lumitaw ang taong nakaitim na damit at kinuha ang mga bangkay ni Director So Kang-jin at kanyang mga tauhan. At kinabukasan lumabas sa balita ang isang ulat tungkol kay So Jong-hyun kasama ang pagkawala ni So Kang-jin pagkatapos ng kanyang biglaang pagreretiro. Nangangahulugan na tinupad ni Lee Ji-hae ang kanyang pangako. Habang tinatanaw mula sa taas ang kanyang kapatid na umalis ay sinabi ni Cha Yun-sol sa kanyang sarili na bilang nag-iisang nakaligtas ay siya daw ang mananagot para sa nangyari sa Red Wolf Dungeon Raid, kaya naman inilagay siya sa pangmatagalang probasayon ng guild. At ngayon ay pinatawag ni Lee Ji-hae ang kanyang kapatid, kaya naman napatanong siya kung ano ang binabalak nito, ngunit sana makabalik daw ng ligtas ang kanyang kapatid. Sa kakaibang disenyo ng bahay ay makikita si Lee Ji-hae. Pagdating ni Cha Shin-hyun ay sinabi niya na parang wala daw pakialam sa mundo si Lee Ji-hae dahil laging may nakabantay daw sa kanya. Ngumiti si Lee Ji-hae at sinabi na nalaman daw ito agad ni Cha Shin-hyun, ngunit hindi daw ito tagabantay dahil ito daw ay mga gwardya na sinang-ayunan na lang ng ating bida. Ang tsaa na kanyang tinikman ay pamilyar ang lasa. Sa tingin ko alam mo ang Jun Shan Yinsen, wika ni Lee Ji-hae dahil madalas daw siyang huminto sa Honam para uminom ng tsaang ito noong siya ay nasa Murem. Diretso sa punto yan ang gusto ko, wika ni Cha Shin-hyun. Sinabi ni Lee Ji-hae na 3 tao na daw ang kumpirmadong bumalik mula sa Murem. Si Cha Shin-hyun, Lee Ji-hae at ang guild leader ng Twilight Guild na si Park Tae-hon. Ang Twilight Guild at Dawn Guild ay pinaghahatian daw ang impluwensya ng Korean Hunters Association. Dagdag pa ni Lee Ji-hae na sa kasalukuyan ay mayroong isang namamagitan sa dalawang guild dahil sa malaking puot sa isa't isa. Ngunit matagal na panahon na ang nakalipas matapos ikumpara ang mga kwento ni Park Tae-hon ay may mga bagay na nahayag. Isang araw noong 2011 ay nagising siya sa kakaibang kuweba. Sa isang tabi ay isang libro na The Heavenly Martial Origin Cultivation Art Book. At pagkalabas ng kuweba ay natagpuan niya daw ang kanyang sarili sa mundo ng Murem. Ang lahat ng yun ay naranasan nilang tatlo na sinang-ayunan naman ng ating bida. Sinabi din ni Lee Ji-hae na si Cha Shin-hyun ay bumalik sa orihinal na mundo makalipas ang maraming taon at ang mundo raw ay pumasok na sa panahon ng Hunters at Dungeon. Dagdag pa ni Lee Ji-hae na kung ito daw ay isang tungkulin o masamang pakana mula sa mas mataas na kapangyarihan ay hindi daw nila alam, ngunit ang paraan daw ng pag-ikot ng mundong ito at kung paano sila napunta sa Murem ay tiyak daw na magkaugnay. Napatanong din siya sa ating bida kung ano ang nalalaman nito tungkol sa Hunters at Dungeons. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun base sa kanyang pagkakaalam na 14 na taon na ang nakalilipas pagkatapos ng Divine Revelation sa isang Diyosa ay ang mga Dungeon, Halimaw, at Hunters ay nagsimula ng lumitaw. At ang system ng classes at skill ay hindi daw naiiba sa mga video game na nilalaro nila noong bata pa sila.
Ngunit may mas mahalaga akong itatanong sa iyo, wika ni Cha Shin-hyun, na kung paano daw nakabalik sina Lee Ji-hae at Park Tae-hoon sa Earth. Sinagot naman ito ni Lee Ji-hae na bumalik sila matapos mamatay. Tinanong din siya ni Lee Ji-hae na kung ganun din ba ang nangyari kay Cha Shin-hyun, ngunit nang maramdaman niya ang kakaibang aura ng ating bida ay napatanong siya kung ano ang problema. Habang hawak ang tsaa ay napaisip si Cha Shin-hyun na ang nakasaad sa system ay saksihan ang katapusan ng mundo, na ang ibig sabihin pala ay kailangan niyang mamatay para makabalik sa Earth. Si Cha Shin-hyun ay galit nang malaman ang katotohanan at napatanong sa kanyang sarili kung alam ba ng Diyosa kung sino ang nagdala sa kanya sa Miriam at kung ano ang dahilan nito. Sinabi din ng ating bida sa kanyang isipan na kung ang gantimpala sa pag-abot ng sukdulan ng martial arts ay ang pagbalik niya sa mundo, ay dapat may nararapat din na gantimpala kapag naabot niya ang sukdulang level ng hunter. Ang gantimpala na yun ay dapat ang sagot sa tanong ko, wika ni Cha Shin-hyun, kung ayaw daw nito mawala ng mukha bilang isang Diyosa. Ngayon naman dagdag ng ating bida ay sabihin na daw sa kanya ni Lee Ji-hae ang dahilan kung bakit siya nito nilapitan, dahil alam niya daw na may kailangan ito. Sinabi naman ni Lee Ji-hae na kung maaari ay maglakad-lakad daw muna sila. Habang nasa labas ay dito sinabi ni Lee Ji-hae na si Park Tae-hoon at ang sarili nitong guild na Twilight ay maingat daw nila itong hinaharap sa isang sitwasyon na kung saan hindi daw nila alam kung ano ang maaaring mangyari hanggang si Director So Kang-jin ay pumanaw na. At dahil pinatay daw ni Cha Shin-hyun ang sentro ng lakas ng Dawn Guild na si So Kang-jin, ay kailangan daw tanggapin ni Cha Shin-hyun ang responsibilidad, kaya naman nakiusap si Lee Ji-hae sa ating bida na sumali ito sa Dawn Guild. At kapag sumali daw si Cha Shin-hyun sa Dawn Guild ay ibibigay ni Lee Ji-hae ang executive position para sa ating bida. Dagdag pa ni Lee Ji-hae na maipapangako niya daw kay Cha Shin-hyun ang hindi maisip na kayamanan at katanyagan. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun na dahil galing ito kay Lee Ji-hae na nakakataas sa kanyang kapatid, ay mahirap daw na hindi pansinin ang alok nito, ngunit tatanggihan niya daw ito. Sa sagot ni Cha Shin-hyun ay napatanong si Lee Ji-hae kung ano ang dahilan, na sinabi naman ng ating bida na mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Gayunpaman, wika ni Cha Shin-hyun, ay hindi niya daw matatanggap ang maglingkod sa mas mahina pa sa kanya. Kung gayon, wika ni Lee Ji-hae, ay kung paano daw nila malalaman kung sino ang mas mahina sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Lee Ji-hae na ang 1 taon sa Miriam ay katumbas ng 10 taon sa Earth, kaya naman gumugol daw si Cha Shin-hyun ng 140 taon sa Miriam. Ngunit ang edad at kasanayan ay hindi batayan, wika ni Lee Ji-hae. Sinang-ayunan naman ito ni Cha Shin-hyun dahil kahit na ang iba ay gumugol ng 300 taon doon, ay mas mahina pa rin daw sila kung ikukumpara sa kanya. Matapos magsalita ng ating bida ay pinakita ni Lee Ji-hae ang kanyang kapangyarihan. Ito ay ang origin skill ni Lee Ji-hae, ang Shadow Dance. Matapos ito gamitin ni Lee Ji-hae ay sinabi ni Cha Shin-hyun sa kanyang isipan na ang kanyang pandama ay humina at ang paligid daw ay dumidilim. Ang kabuuang sukat ng Shadow Dance ni Lee Ji-hae ay humigit kumulang 50 metro. Ang paglikha ng ganitong kalaking sining gamit ang pisikal na batas ay nangangailangan daw ng maraming oras at lakas. Sinabi ni Lee Ji-hae na ito daw ang kanyang origin skill na sinasalamin ang paligid kung saan sila naroroon. At sa tunay na mundo ay lalabas daw na parang bigla silang nawala. Dagdag pa ni Lee Ji-hae na tinatawag daw siyang Bloody Plum Blossom noong siya ay nasa Miriam at hindi pa daw siya nabigo sa kanyang pagpatay. Isa ka palang assassin, wika ni Cha Shin-hyun, kaya't lumalaban daw si Lee Ji-hae sa kamatayan na nakatali ang dalawa nitong kamay. Si Lee Ji-hae ay naghanda ng lumaban at sinabi na para makaalis sa Shadow Dance ay simple lang, kapag napatay siya o namatay si Cha Shin-hyun. Sa sinabi ni Lee Ji-hae ay napangiti ang ating bida sapagkat ang skill daw na ginamit ni Lee Ji-hae ay hindi lang para hulihin ang kalaban. Ngunit hindi pa man tapos magsalita ang ating bida ay sinugod na siya ni Lee Ji-hae. Gamit ang punyal sa dalawang kamay ay patuloy na umatake si Lee Ji-hae na mabilis na manghinarang ng ating bida gamit lang ang kanyang kamay. At kung pag-uusapan ng bilis ay hindi naman magpapatalo si Lee Ji-hae, kaya naman napa-atras ang ating bida.
Ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban ni Lee Ji-hae ay may naalala si Cha Shin-hyun. Ito daw ang martial arts ng pinakamagaling na assassin sa Murem na si Dark King na tinatawag na Moonlight Blood Road. Bilib naman si Lee Ji-hae sapagkat nalaman daw ito ng ating bida sa isang tingin lang. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun na may nakalaban daw siya noon na gumagamit din ng ganitong estilo pero dahil kulang pa daw siya sa karanasan noon ay napatay niya ito nang hindi sinasadya. Dagdag pa ni Cha Shin-hyun na dahil nakakataas daw siya kay Lee Ji-hae sa mundo ng Murem ay hahayaan niya itong gumamit ng tatlong estilo at kapag natalo siya nito gamit lang ang tatlong estilo ay sasali na daw siya sa Dawn Guild kaya naman isaalang-alang na daw nila na ang ginawa ngayon ni Lee Ji-hae ay isang estilo kaya may dalawang estilo na lang ito para patayin ang ating bida. Gawin mo kung ano ang gusto mo wika ni Lee Ji-hae habang nagpapalabas ng kakaibang aura. Habang pinagmamasdan nito ni Cha Shin-hyun ay napaisip siya na nakakapagtaka daw sapagkat hindi niya maramdaman ang presensya ni Lee Ji-hae na parang naglaho ito. Sa kanyang pag-iisip ay pumukaw sa kanyang pansin ang kakaibang enerhiya. Ang bawat atake ni Lee Ji-hae ay nagpapakita ng kanyang lakas. Ngunit baliwala ito kung ikukumpara sa kapangyarihan ng ating bida. Nang makakita ng pagkakataon si Lee Ji-hae ay umatake siya bigla ngunit hinarang lang ito ni Cha Shin-hyun. Ang pag-atake ni Lee Ji-hae ay ang hudyat ng pagtatapos ng ikalawang estilo. Napaatras si Lee Ji-hae at sinabi na gaya ng kanyang inaasahan na ang pinakamalakas na pumanaw sa edad na 150 ito ay ang Shaolin Master at si Cha Shin-hyun na maituturing na kasing lakas ng Shaolin Master at dahil pumanaw na ito ay si Cha Shin-hyun na ang maituturing na pinakamalakas. Sinang-ayunan naman ito ni Cha Shin-hyun na sinabi naman ni Lee Ji-hae na tinatrato daw ito ni Cha Shin-hyun na parang hindi ito kamangha-mangha. Kung gayon wika ni Lee Ji-hae ay kapag napatay niya daw si Cha Shin-hyun ay siya na ang magiging pinakamalakas sa Murem. Sa sinabi ni Lee Ji-hae ay napangiti na lang ang ating bida. Gamit ang assassin skill na Shadow Dagger ay umatake si Lee Ji-hae. Ngunit gamit ang skill na Mind Sword ay naglikha ito ng malakas na pagsabog. Ang assassin skill na Shadow Dagger ay unti-unting nawawasak dahil sa Mind Sword ng ating bida. Ngunit sa hindi inaasahan ay may lumitaw na malaking bato sa harap ni Lee Ji-hae. Nang makita ito ni Lee Ji-hae ay hindi siya makagalaw dahil parang may pumipigil daw sa kanya. Dahil sa kalagayan ni Lee Ji-hae ay agad na tumulong si Cha Shin-hyun at gamit ang kamay ay agad na nawasak ang malaking bato. Matapos niya itong gawin ay tinanong niya si Lee Ji-hae kung nais pa ba nitong magpatuloy na sinagot naman ni Lee Ji-hae na ayaw na niya sapagkat natalo na daw siya. Matapos ang laban ay sinabi ni Lee Ji-hae na hindi na daw siya makikipaglaban pa kay Cha Shin-hyun ngunit sagutin lang daw ang tanong niya. Kung bakit hindi daw siya makagalaw sa isang sandali na parang nakikipaglaban daw siya sa isang nilalang na hindi niya kayang talunin. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun na tama daw ang pagtitiwala ni Lee Ji-hae sa kanyang kakayahan sapagkat mas malakas daw si Lee Ji-hae kaya naman mapapatay nito ang mga ordinaryong pinakamalakas. Tanong pa ni Lee Ji-hae ay kung ano ang realm ni Cha Shin-hyun. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus sinabi niya na ang pagsamahin ang martial arts at skill ay nababagay kaya naman maganda daw ang kinalabasan ng kanilang laban. Dagdag pa ng ating bida na tatanggapin niya daw ang alok ni Lee Ji-hae ngunit may mga kondisyon siya. Yun ay ang Dawn Guild ay magbibigay daw ng material na suporta at impormasyon at si Cha Shin-hyun naman daw ay susuportahan ang Dawn Guild gamit ang kanyang lakas. Gayunpaman ay gagawin niya daw ito na hindi sumasali sa Dawn Guild. Sinabi din ni Cha Shin-hyun na maaari daw ito isaalang-alang bilang isang alyansa dahil ayaw niya daw na mapasailalim sa kahit kanino. Pumayag naman si Lee Ji-hae ngunit kailangan daw mangako ni Cha Shin-hyun na hindi siya makikipagsanib puwersa sa Twilight Guild kahit anong mangyari. Nangako naman si Cha Shin-hyun gamit ang kanyang pangalan na Supreme Sword Emperor. Sa sinabi ni Cha Shin-hyun ay napaisip si Lee Ji-hae na kakaiba daw ang palayaw ng ating bida at sinabi naman ni Cha Shin-hyun na alisin na ni Lee Ji-hae ang mga tagamasid sa kanila sapagkat hindi niya daw alam kung ano ang maaari niyang gawin sa susunod na makita niya ulit ito.
Gaya nga ng sinabi ko, wika ni Lee Ji-hai, ay wala daw siyang gagawing masama na makakasira sa kanilang relasyon na pinasalamatan naman ng ating bida. At ang damit na kanyang suot ay pinunit at ibinigay kay Lee Ji-hai at humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Dagdag pa ni Cha Shin-hyun na kaya niya sinabi na talunin siya gamit lang ang tatlong estilo ay para malaman niya daw ang tunay na kakayahan ng Supreme Peak Realm at ng high-ranking hunter. Salamat sa sinabi mo, wika ni Lee Ji-hai, pero ayos lang raw dahil sa sinabi ni Cha Shin-hyun ay nagawa niya daw na labanan ito na may intensyon na pumatay. Napatanong naman si Cha Shin-hyun na kung bakit sa dami ng martial arts na pwedeng matutunan ay ang assassination arts ang pinili niya. Naisip mo na ba ito? Ang pag-iisip ng matinding pagnanasang pumatay ng isang tao, tanong ni Lee Ji-hai sa kanya. Sa tanong ni Lee Ji-hai ay napaisip si Cha Shin-hyun. Alam ko ang ibig mong sabihin, wika ni Cha Shin-hyun, sapagkat iniisip niya daw ito sa lahat ng oras. Sa magubat na lugar ay matyagang nag-aabang ang kasamahan ni Lee Ji-hai. Pagdating ni Lee Ji-hai ay nabahala ito sapagkat ginamit daw ni Lee Ji-hai ang shadow dance. Sinabi naman ni Lee Ji-hai na kahit ginamit niya ang shadow dance ay hindi niya man lang daw nagalusen si Cha Shin-hyun. Hindi naman makapaniwala ang kanyang kasamahan, ngunit sinabi ni Lee Ji-hai na mas malakas daw si Cha Shin-hyun kaysa kanyang inasahan. Napaisip din si Lee Ji-hai na kahit hindi daw umatake si Cha Shin-hyun kahit isa ay hindi niya daw alam kung paano niya naharangan ang huli niyang atake. Ilang minuto ang lumipas matapos ang kanilang laban ay umuwi agad si Cha Shin-hyun. Pagpasok niya ay sinalubong siya ni Cha Yun-sol. Napatanong naman ng ating bida kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid na parang gusto siya nitong galpihin. Sinabi naman ni Cha Yun-sol na wag na daw siyang umalis at manatili na lang sa kanilang bahay. Dahil natatakot daw siya na mawala ulit ang kanyang kapatid. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun na alam daw niya ang nararamdaman ng kanyang kapatid, ngunit gusto niya daw maging isang hunter. Sa sinabi ni Cha Shin-hyun ay nagbago bigla ang mukha ni Cha Yun-sol at sinabi na kung gusto daw nitong mamatay. Matapos ang pagtatalo ng magkapatid ay inilabas ni Cha Shin-hyun ang Mystic Cube na ibinigay daw ni Lee Ji-hai. Sinabi daw ni Lee Ji-hai na kapag meron siya nito ay makakakuha siya ng hunter status window at sinabi naman ni Cha Yun-sol na makulit talaga ang ating bida. Hindi naman nagaksaya pa ng oras si Cha Shin-hyun at agad na ginamit ang Mystic Cube. Sa una ay naglabas ito ng kakaibang liwanag, ngunit di rin nagtagal ay unti-unti itong naglaho. Nang tuluyan nang ang naglaho ang Mystic Cube ay tinanong niya ang kanyang kapatid kung mangloloko ba si Lee Ji-hai at sinabi naman ni Cha Yun-sol na nangyayari talaga yan kaya naman bigkasin niya daw ang status window. Matapos sabihin ni Cha Shin-hyun ang status window ay lumitaw nga ito. Ang isa ay ang Miriam status window na siya lang daw ang nakakakita at ang isa naman ay ang Hunter status window. Ang Hunter status window ay tinignan ni Cha Yun-sol at hinanap kung ano ang class ng ating bida. Nang malaman ni Cha Yun-sol na classless ang ating bida ay napasayaw pa ito sa tuwa dahil ang pagiging Hunter ay hindi daw nababagay sa kanya. Dahil ang Hunter ay nahahati sa 6 na klase. Ang Warriors, She-Elders, Wizards, Clerics, Archers at Assassins. Pero kapag isinama daw ang mga high-rank classes ay marami ito, ngunit ang 6 na kanyang nabanggit ay ang basic classes. Gawin daw nating halimbawa si Cha Yun-sol. Ang basic class niya ay Archer, ngunit ang high-rank class ay Sniper at lahat daw ay nagsisimula sa basic class kaya naman hindi ito pwedeng palitan o tanggihan. Pero sa sitwasyon ni Cha Shin-hyun ay isa siyang classless, nangangahulugan lang na hindi siya nakatanggap ng class. Sinabi pa ni Cha Yun-sol na ang classless na tao ay pwede pa namang maging hunter pero ang problema ay ang skill. Habang sinasabi ito ni Cha Yun-sol ay napapaisip siya na kailangan niya daw itong sabihin para mawalan ng pag-asa ang kanyang kapatid na maging hunter. Pinaliwanag ni Cha Yun-sol na ang hunter ay nangangailangan ng EXP points para makapagpataas ng level at may kakayahan daw itong makipaglaban sa halimaw gamit ang skill na nakuha niya mismo sa EXP points. Pero hindi katulad ng 6 na class dahil ang classless hunter ay kailangan daw kunin ng skill sa pamamagitan ng skill cube.
Halimbawa ang pinakamurang skill ay hand-to-hand technique na nagkakahalaga daw ng 20 million won at ang sword technique naman ay 25 million won. Dagdag pa ni Cha Yun-sol na ang hunter na mayroong class ay automatikong nakakakuha ng skill kapag tumataas ang level ngunit ang classless hunter ay wala daw ibang pagpipilian kundi gumastos ng mahal. Ngunit tanong ni Cha Yun-sol ay kung may pera ba si Cha Shin-hyun. Buti na lang at naisip niya bigla si Lee Ji-hae na susuporta daw sa kanya. Napaisip naman si Cha Shin-hyun na buti na lang daw at nakipag-alyansa siya kay Lee Ji-hae kung hindi ay malaking problema daw ito. Pero hindi pa rin makapaniwala si Cha Shin-hyun na siya ay isang classless sapagkat siya daw ay hinyaw na lumitaw sa Miriam na hindi nalilito pa sa kasaysayan ng Miriam ay isang classless na hunter. Sa Chiak Mountain na pagmamay-ari ng Dawn Guild na tutorial dungeon na sa ibang salita ay Rabbit Dungeon. Ang halimaw gamit ang pana ay sumabog sa pag-atake ni Cha Yun-sol. Nakita mo ba yun? Tanong niya kay Cha Shin-hyun at sinabi naman ng ating bida na pakiramdam niya daw ay ginamit ni Cha Yun-sol ang sukdulan nitong lakas para lang patayin ang isang kuneho. Wala ka kasing alam, sagot naman ni Cha Yun-sol, dahil ang mga baguhan daw na hunter na katulad ni Cha Shin-hyun kung mag-isip ay laging napapahamak na sinagot naman ng ating bida na hindi yun mangyayari sa kanya. Matapos mapatay ni Cha Yun-sol ang kuneho ay naglabas ito ng kakaibang bato na tinatawag na Moonstone. Napatanong naman si Cha Shin-hyun kung totoo ba nakikita sila gamit ang Moonstone. Sinabi naman ni Cha Yun-sol na totoo yun dahil madami daw itong enerhiya ngunit mag-ingat daw si Cha Shin-hyun dahil kahit na natuto daw ito ng martial arts ay lahat pwedeng mangyari sa loob ng dungeon. Pero hindi pa man tapos magsalita ay namangha siya sa kanyang nakita. Matapos patayin ang mga kuniho ay sinabi ni Cha Shin-hyun na gaya nga ng kanyang inaasahan ay hindi daw siya makakakuha ng EXP points kapag ginamit niya ang martial arts. Tinawag niya ang status window at tinitignan ang kanyang skill na ibinigay ni Lee Ji-hae. Nang malaman ito ni Cha Yun-sol ay pabiro niyang sinabi na walang hiya si Cha Shin-hyun dahil gusto nito ng skill sa tutorial dungeon. Sinabi din ni Cha Yun-sol na hindi niya daw alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa ngunit si Lee Ji-hae ang Vice Guild Master ng Dawn Guild ay hindi ordinaryong tao kaya naman nakakasiguro daw siya na kukunin nito ang lahat kay Cha Shin-hyun. Natigilan naman sa pagsasalita si Cha Yun-sol nang makita ang pagiging seryoso nito kaya naman tinanong niya kung ano ang problema. Hinawakan siya ni Cha Shin-hyun at sinabing meron daw siyang alam na mas magandang lugar. Makalipas lang ang ilang sandali ay nagulat si Cha Yun-sol sa kanyang nakita at napatanong kung ilan ang bilang ng mga kuneho na sinagot naman ni Cha Shin-hyun na 337 ang saktong bilang dahil naramdaman niya daw ito mula sa malayo. Si Cha Yun-sol ay naghahanda dahil sobrang dami raw nito para sa baguhan ngunit sinabi naman ni Cha Shin-hyun na wag itong mag-alala. At sa isang iglap lang ay tumalon si Cha Shin-hyun patungo sa mga kuneho na kinagulat naman ni Cha Yun-sol. Habang nasa taas ay naisip ni Cha Shin-hyun ang sinabi ng kanyang kapatid ngunit wala daw siyang hiya. Dahil sa ibinigay ni Lee Ji-hae na D-rank dagger technique sa kanya na nakamit ang peak martial swordsmanship para gawin daw siyang hindi importanteng tao ay kahit daw ang biro ay mayroon ding hangganan. Pagbagsak ni Cha Shin-hyun ay sumigaw si Cha Yun-sol na muntik na rin daw siyang malaglag dahil sa ginawa ng ating bida. Sinabi naman ni Cha Shin-hyun na pigilan muna ang galit dahil iniisip niya daw kung paano niya lulutuin ang mga kuneho. Hindi pa man siya nagsisimula ay biglang lumitaw ang hunter status window. Nasasad na tuturuan siya ng system ngunit tinanggihan niya ito dahil sobrang ingay daw. Ang mga kuneho nang makita ang ating bida ay biglang umatake. Sa mabilis na galaw ay agad niya itong pinatay at sinabi kung sino ang tuturuan ng system. Dahil ang hunter skills ay lumitaw 14 na taon na ang nakalipas ngunit kulang pa daw ito ng 100 taon para turuan siya. Matapos niyang ubusin ang mga kuneho ay nagsilabasan ang status window na kinainis naman ni Cha Shin-hyun. Gayunpaman ay may pagbibigay alam na pumukaw sa kanyang atensyon.